Napahalik na lang sa noo si Daddy. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Etong araw nga po pala ay nitong Wednesday lang, di bali kahapon lang to. Tingnan nyo naman yung langit, medyo makulimlim, medyo umuulan-ulan kasi ng kaunti dito sa lugar namin. Pero mamaya, wala na rin ito. Di bali, ginising ko na nga pala si ate dahil may pasok siya today. At eto nga, pagkatapos niya magbihis, ay kumain naman siya ng breakfast niya. Bali, ang agahan niya ay tinapay lang, banana at saka milk lang, din kasi yung request niya. At nung natapos na nga siyang kumain, nagsipilyo na at maya-maya may nag-doorbell na at yung kaibigan niya. Sinusundo na siya. Eto naman tayo to the rescue para mabilis na. Kasi kawawa rin yung kaibigan niya kasi malamig pa rin hanggang ngayon dito sa Japan. At maya-maya lang nagising na nga pala si Daddy neto, kaya naman hinanda ko na yung kanyang warm water dahil every morning umiinom siya ng tubig. At nung inibot ko na nga yung tubig, sabi sa akin ni Daddy ay tinatawag na daw ako ni Bunso. Kaya eto, kinuha ko na nga pala si Bunso sa kwarto. At tamang-tama rin yung gising ni Bunso today dahil meron siyang pasok ngayon. Syempre eto, naglalambing muna. Maya-maya lang nagugutom na nga daw siya, kaya naman hinandaan ko na rin siya ng breakfast. Say bye-bye to Daddy. Fast forward na nga tayo na andito na nga pala kami sa bahay ni Daddy. At eto nga, hinaandaan ko si Daddy ng breakfast dahil meron din siyang pasok today. Para naman pag nagtrabaho si Daddy, syempre para naman merong lakas siya. At oo nga pala, hinandaan ko na rin pala si Daddy ng babaunin niya para sa trabaho niya. Woo! 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 At eto nga si Daddy, nanggigigil na naman dahil papasok na naman siya sa trabaho. May mga pangyayari kasi na hindi mo inaasahan sa trabaho na kailangan mo talaga ng mahabang patient. At sabi ko nga sa kanya, wag siya mag-alala, ay pinagpipray ko nga siya. At ang ibig sabihin lang yan ay buhay pa siya at kailangan pa niyang maging matatag. At sabi ko rin kay Daddy na kasama niya lagi ang Lord. At ayun nga, nung nakaalis na nga si Daddy, naglinis na nga pala ako ng buong bahay niyan. At saka ko naman ginawa itong naishoku ko. At sumunod naman, fast forward na nga tayo, sinundo ko na nga pala si Bunso niyan sa mga oras nito. Andito na nga pala kami sa bahay niyan. It's chocolate. At eto nga si Bunso, nagmimerienda. Sabi ko naman sa inyo na laging gutom ito. Nakailang donut na nga ito eh. Parang nakadalawa na nga siya or pangatlo na nga ata niya ito. Ewan ko ba sa batang ito, bakit napakatakaw? Basta may pagkain, kakainin. At ilang minuto lang na andito na nga pala si ate. Siya, hanggang dito na lang muna. Magmimerienda muna kami nila ate at Bunso. Ang taong lumalakad sa buhay na hindi nasasaktan ay malaking blessing. At ang taong gumagawang lumakad kahit nasasaktan ay totoong malakas. And it takes is very skills. Marami sa atin takot masaktan sa buhay. Hayaan mong tapikin ko ng kaunti ang dibdib mo. Kung nakakaranas ka ng pain, congratulations! Ebidensya yan na buhay ka pa. Maaaring sa tingin hindi mo hawak ang lahat ng bagay dito sa mundo, ang mga gusto mo. Pero baka hindi mo lang nakikita na hawak mo naman ang mga bagay na kailangan mo. Ano yun? Ang buhay mo. Hanggang humihinga ka at hinihingal, ilaban mo lang. Tandaan mo, hindi hahayaan ng Diyos na mapunta ka sa trouble or pain na walang gain. At tandaan mo, lahat may purpose. Meron lang siyang plano na kadalasan lumalabas out of difficult of life para mas namnamin mo. Talagang mapait sa una, pero sa huli naman ay may tamis naman. Tandaan mo rin, pwede mong i-transform ang hirap o sakit para maging art of strength ng buhay mo. Pasasaan at matatabunan ng feeling ng blessing ang lahat ng pinagdadaanan mo. Kahit nga successful na tao ay nararanasan yan. Ituring na lang natin, lahat ng pinagdadaanan natin ngayon ay bahagi ng plano. Siyempre, sasamahan natin ng tamang pananaw at tamang puso at diskarte. Wala pa akong nakitang lumaban na hindi nasaktan. Wala din akong nabalitaan na nagsisi na nasaktan. Dahil karamihan sa kanila naniwala at nagtagumpay naman. Yun lang po. Salamat!